Ayun, so good morning. On the way ako sa sa muffler shop ngayon, dito lang sa may C5, sa may Aquibar muffler shop. Medyo medyo maulap, maitim yung mga ulap, sana di umulan. Ayan. Dati kasi nagtanggal ako ng catalytic converter. Ngayon ipapabalik ko na. Samahan nyo na lang ako. Medyo nananawa na ako sa ingay. Daan muna ako ng ATM. Kailangan natin ng pambayad. Ayun, so bakit nga ba papabalik yung catalytic converter? Aside dun sa ayoko na ng maingay. Ayoko na kasi magpa-remap. Sayang kasi yung stock ECU gagalawin eh. Wala akong makitang aftermarket na ECU para sa SB650. Eh yun, ayoko nun. So tapos yun nga, main reason ko para tumahimik na, nananawa na eh. At least na-try na natin. Importante kasi na i-adjust mo yung fueling kapag may ginalaw ka sa exhaust system. Dahil masama mag-lean pag nag-lean out yung mixture ng air and fuel. Masama lalo sa sustained high RPM. Although etong SB650 parang maganda yung maganda yung tolerance niya sa sa adjustment ng AFR. Kasi wala siyang flat spots eh. Parang yung RPM niya lahat ng across the RPM range linear pa rin yung linear pa rin yung power distribution niya. Tapos yun, walang dumadapang RPM. Tsaka nilong ride ko to nung nakaraan expressway. Parang mas mainit yung niya. Mas mainit yung bandang tangke kasi V-twin to eh. Nandun yung isang cylinder head. So possible talaga na may konting lean. May lean part. Kasi may tinatawag na closed loop fueling. Ibig sabihin nun, kumukuha yung motor ng feedback. Yung ECU kumukuha ng feedback sa sensors, temperature, ganyan. Tapos ina-adjust niya yung fueling. Pero usually nasa lang yun, mababang RPM. Yung pag mga high RPM na, doon na pumapasok yung open loop system. So ibig sabihin, yun yung naka-pre-program sa ECU na fueling. Ngayon kapag may ginalaw ka ng major sa exhaust system, tulad nun yung catalytic converter delete, basically full system na yun eh. Kasi wala nang pumipigil eh. Dahil rekta na. Tapos ayun nga, nabanggit ko, kaya parang etong bike na to tolerant sa adjustment. Kasi mas mas gumanda pa nga yung response niya.
Naging snatching nga yung throttle eh. Papakita ko mamaya. Malapit na rin kasi tayo eh. Para onting piga mo talagang umaano yung bike. Ang lakas ng torque. At may mga bike din na ano eh. May mga bike din na hindi tolerant sa ganyan. Mas pronounce yung ano. Mas pronounce yung mga flat spots, ganyan. Ito, papakita kung gaano ka-snatchy yung throttle niya. Ay, nasa second gear ako ah. Ayun na to, umaangat yung motor. Sobrang snatchy. O ibig sabihin lang nun, hindi ininda ng motor yung pag-alis ng catalytic. Kasi wala talaga siyang flat spots. Tsaka hindi naman natin malalaman kung lean out na hanggat hindi tayo nagpapabasa ng ano, hindi tayo nagpapabasa ng AFR. Parang wala akong alam na shop na ang ino-offer lang na service magbasa ng AFR. Isasalang din sa dyno eh. So maganda nun, rekta to nun di ba? Although sa group ng ano, sa group ng SB650PH, may mga nakikita ako naman na ano, na nag-cut delete. Tapos ang taas na ng mileage ng tinakbo nila sa motor nila na walang catalytic converter. Hindi naman nasira. Yun nga. Pero ang main ano ko, ang main purpose ko para tumahimik na, nanawa na sa EA. Ganun ba pag tumatanda na? Na. Yan, dito na tayo. Yan, tayo yung una. Yan, Aquibar Muffler Shop. Yan o. Ito lang yung catalytic niyan eh. Ito yung mid-length pipe. Ang maganda dito sa Suzuki, wala siyang breadbox. Madali tanggalin yung catalytic, madali rin ibalik. Iwe-weld lang. Yung ibang motor kasi alam ko sa mga Kawasaki, parang pagtanggal ng breadbox, nakikita ko sa mga video, sinisira yung catalytic. Or pwede rin bang hindi? Paka-comment na lang pag ganun. Tsaka mahal yung catalytic. Ang mamahal ng mga bakal sa loob niyan. Sa ibang bansa, hindi na nakakawin sa mga kotse, tapos binibenta. Ayan. Dito nakakabit yan sa may bandang after ng oxygen sensor. Ayan yun, ito yung oxygen sensor. Kaya tanggal na. Yan yung pinaka-forma niya. I-weld na lang. Yeah, full weld na yan.
Sa mga nagtataka, ba't ganyan itsura ng headers? V-twin kasi to eh. Kala ng iba, single cylinder kasi isa lang yung nakikita nila dito. Pero ang makina niyan ito. May isang cylinder, isang cylinder head tsaka cylinder block. Pero isa lang ang sigun niya. 90-degree V-twin. Parang sa mga Ducati Monster. Nung nag-cut delete ako. Siguro medyo nag-lean out. Umiinit yung cylinder. Ang init dito sa may tangke. Tsaka yung singaw, ang init. Kaya, one of the reasons, kaya binalik ko yung catalytic. Kasi pwedeng yan, nag-iinit nga yung loob. Pero yung temperature gauge normal. Kasi yung temperature gauge coolant naman yung coolant naman yung minomonitor nun. Hindi niya naman monitor yung internal temperature ng makina. Yung cylinder. Yun, tapos na gawin. So, parang 1.5 oras lang ang bilis nila gumawa. Okay. Thank you. Yun, so mas tahimik na. Noticeable na mas tahimik na siya. Tapos yun nga, mas mabango na yung tambucho. Tsaka mas bassy siya. Ewan kung bakit. Dati kasi medyo sabog yung tunog niya nung walang catalytic. Wala namang pinagbago sa takbo. Same lang, snatchy pa rin pala. Pero sa tunog talaga, mas bassy siya, mas maganda. Parang meron siyang certain frequency na na-mute. Siguro yung high frequency na bawasan, kaya hindi siya ganun kasakit sa tenga. Dati kasi grabe yan, lalo na pag nag-shorty pipe ako, yung mga SE project na CRT. Basag yung tunog niya dati. Parang nawawala yung sound profile ng V-twin na parang nagra-rumble, ganyan. Tapos maririnig yung mga pulse. Parang naging siya, tunog inline twin. Kaya yun, isa na naman sa mga reasons kung ba't binabalik ko yung catalytic converter. Yung ibang ginagawa nila, nagkakabit sila ng resonator para kahit papano maging bassy yung tunog. Hindi na natin napagawa yun. So, masasabi ko na mas gusto ko yung yung may catalytic. So yun nga, wala naman talagang ganong nabago sa takbo. In fact, parang mas malakas pa nga siya ngayon kasi bumalik sa original yung system niya. I mean, syempre, 'di ba nga, may pre-programmed na air and fuel mixture yan. So binalik natin yung stock na exhaust system. So doon siya pinaka efficient mag-perform yung motor. Tsaka dagdag ko na lang din na ayun nga, dati possible nag-lean out yan ng konti pero hindi naman umaabot sa point na detrimental siya sa engine kasi na long ride ko na eh. Pero syempre nga, hindi natin mako-confirm kung gaano siya ka-lean kasi hindi naman natin napabasahan ng AFR. Pero yun, ina-assume ko na lean siya kasi syempre yun nga, may catalytic siya. Tapos parang new model to eh. So tapos parang international pa tong motor na to. I mean, sold globally.
Euro compliant siya. Para ma-reduce yung emissions, sinasadya talaga ng mga factory na medyo lean yung configuration. Tapos pag tinanggal mo pa ng catalytic converter, lalo maglilim. Diba? Yung iba nagpapa-reflash o kaya remap. By the way, yung reflash kasi kinukuha nila sa ibang motor na similar sa motor mo, yung yung settings ng fuel map. Halimbawa, sa US merong ganito yung tambucho, ganito yung air filter. Kaya yung tuner dito sa Pinas o yung magre-refresh ng ECU mo, tatanungin kung ano yung tambucho mo, ano yung mga mods mo, kasi yaakma nila sa mga ibang nagawa na nila. May sikat dyan sa reflash, yung Woolwich Racing. Alam ko international din yun ako naman, personal preference, mas gusto ko yung yung parang custom tune, yung talagang tailor-made para sa motor mo. Kasi kahit lahat ng motor talaga, kahit pare-parehas ng model and brands, hindi 100% magkakaparehas ng AFR yan Ako sana, ang preferred ko, fully programmable na ECU. Parang yung sa NMAX ko dati, nakargado, A-Racer Super X. So, mas madali magtono, mas marami kang magagawa. Pag remap nga kasi, gagalawin yung stock map. Ayoko nang ganun. Ayoko ginagalaw yung stock Gusto ko maibabalik ko siya anytime. So, ayun, tapusin ko na to. Pa-suggest naman ako ng 51mm na slip-on na tahimik lang. Kahit mahaba, okay lang. Basta tahimik lang, tapos bassy, ganun. Pero ang iniisip ko ngayon, na ako yung mga 470mm na length. Kasi mas mahaba, alam ko mas tahimik, mas maigsi, mas maingay.